Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handang-handa ang Mountain Province para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Lunes ayon kay Mountain Province Provincial Election Supervisor Ricardo Lampak. Si Donna Kawis Balyo mula sa RP Bontoc sa balita. Nakasagana ti Mountain Province para iti barangay ken sangguniang ang kabataan elections wenno BSKE inton Lunes. Dayta ket sigon ken ni Mountain Province Election Supervisor Attorney Ricardo Lampak. Sigon ken ni Lampak iti tulong dagiti stakeholder kas iti PNP DepEd ken Local Treasury Office ken dadumapay nasayaat ken naanayas ti preparasyon ti probinsya para iti BSKE. Kinunana nga naiwarasan iti 10 a munisipyo dagiti mausar a balota. Kompleto maten ti bilang dagiti teachers ken non-teaching personnel iti DepEd nga agserbi iti eleksyon asigon iti Schools Division Office ket mapan nga 1,800. Adama tinasurok 7 gasot a pulis kas escort dagiti agserbi iti BSKE ken agbantay iti polling precincts. Kinuna ni Lampak nga awan na ilistada a kandidato nga naisyuan iti show cause order. Awan metlang anyaman apangta iti seguridad ti sinuman a kandidato. Inpakaammo ni Lampak nga ti Mountain Province ket adda iti green category wenno very peaceful and orderly ita panawen ti eleksyon. Narpos na DZRA Bontoc saon ang Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Kawis Balyo. Ginanapang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources Kalinga at Parole and Probation Office Kalinga para sa implementasyon ng tree growing project sa Tabuk City noong October 25, 2023. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nga iti Memorandum of Agreement signing ken ceremonial iti Department of Environment and Natural Resources Kalinga ken Parole and Probation Office Kalinga para iti implementasyon iti tree growing project Ijaya Tabuk City iti October 25, 2023. Dahito yung ceremonial ket inatendaran ni Regional Director iti Parole and Probation Administration Car Belinda C. Zafra ken Assistant Regional Director Francis Magnaan nga indolwan the DNR Senro Imelda Caswin Penro Noel Barrientos ken Kalinga Parole and Probation Chief Ines Posture. Babawan iti nasa o memorandum, maitod iti may 1 hektarya alote iti kalagdaw pagmulaan dagiti probationers iti unog iti 10 atawan. Gandat iti memorandum matulungan dagiti probationers nga i-comply iti terms and conditions da nga isu iti community service at tree planting activity. Kalpasan iti basita programa, opisyal na irugi iti panagmula da iti 150 seedlings ijay tree planting site. Manipot iti DCRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Responsableng pagpapamilya ibinahagi sa mga kabataang magulang sa isang bayan sa Pangasinan. Magbabalita si Sara Kayabyab ng RP Dagupan. In matindi jud ginawan lecture at tinawag ya Young Couples Trail jad Balay Bayambang Luyag a Pangasinan. So 50 kalangwara na atateng ed dapitlan lugar no inabang ed saraya sunanduruman kakabatan ni paakar ed sa responsablen panpanamalay tan panplano pamilya. Dinauloan iyan sa opisina Municipal Social Welfare and Development kabyangan na sari opisyalis Manlalapod Provincial Population Program Office yanan sirbi met ya resource speakers. Sari kaiban kalangwara na atateng ed nanlapod sa
saray naikda na imano na saray barangay service point officer at Nandurman Barangay at Abitlan Balay. Kalaganan tunya at sa inpangitarya Simbawa at saray kalangwara na atatang ano pag nasikada at man plano ya pamilya para at say arap na anak da. Agaman at say sitwasyon danata na asakbaya awalaan iray balagtan ambulat ya responsibilidad at bilay at gawa ang dalan inspirasyon so saray anak da. Pian isumpal so panaral da tapyan naikdan daya marakep na kaimbosan so saray anak da. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Sara Kayabyab para at Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Kayabyab. Kauna-unahang Calabarzon Coffee Cupping isinagawa, layuning palawigin ang industriya ng kape sa rehiyon. Narito si Tom Alvarez ng RP Lucena. Isinagawa ng DA4A High Value Crops Development Program ang kauna-unahang Calabarzon Coffee Cupping sa rehiyon Kamakalawa. Ayon sa pabalidang kagawaran, nilalayo na aktibidad na itampok at patuloy na palawigin ang kape at mga produktong gawa mula rito na kinikilala sa rehiyon. Lumahok sa nasabing event ang 32 samahan na magkakape sa Calabarzon kung saan kanilang ibinida ang mga produktong kape at byproducts sa exhibit na bahagi ng programa. Tinalakay din sa aktibidad ang katatayuan ng Philippine coffee industry, processing practices, food authenticity at marami pang iba. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Tom Alvarez. Selebrasyon ng Cooperative Month ay sinagawa ng Palawan Electric Cooperative sa siyudad ng Puerto Princesa. Mula RP Palawan, mag-uulat si Damiel Lacasa Jr. Insisilibrad ang buwan ni Oktubre ang Cooperative Month. Bunso dagi, ing buwat ng Palawan Electric Cooperative o PALECO ang Member Consumer Honors Day o MCO Day sa loob ang tanggapan. Ing kon ni binibining Janelle Rebosada, spokesperson ni ang kooperatiba, ing tawan nga groceries pack ang mga konsumidores na agbayadi ang electric bills ang akalipas na adlaw. May 2 kilong bagas, sardinas, noodles, kape, toyo, sukat, gatas ang asabing groceries pack na may halagang 300 piso. Bukod dya, igsagawa din ni ang libreng medical, dental at optional consultation na ang mga beneficiary umabot ang 2,000 katao. Ag-alindigi ang syudadi ang Puerto Princesa, Damian Lacasa Jr., Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat po kay Damian Lacasa Jr. Office of the City Mayor sa lungsod ng Calbayog nagpababa ng Executive Order No. 17 tungkol sa mga alituntunin sa pag-obserba ng UNDAS 2023. May report si Charmaine Perito mula RP Calbayog. Nagpalusad ang Office of the City Mayor sa siyudad ng Calbayog sa Executive Order No. 17 Series of 2023 nga may titulo An Order Prescribing Safety, Peace and Order Guidelines during the Observance of Kalagkalag 2023 in the City of Calbayog. Sa nasabing executive order, diring tutugutan sa sementeryan magsulot jacket, backpacks, pagpatukar makusog nga musika, videoke, gambling, pag-inom o pagdara alkohol nga eribnon, ngandiri pwede ang pagdara talagis nga mga gamit ngandiri autorisado ang mga firearms. May designated ambulant areas para sa magtitinda nga may special permit. Kinahanglan naman nag-obserbaran basura ko limpyo ko sa paglabog san basura ngan pag-obserbar san one entrance, one exit policy gigistablisa sa kada sementeryo. Abriden entrance o gates pag alas 5 san aga, ngan sisiradaan pag alas 11 sang gabi. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito.
Send-off ceremony ng mga security forces para sa BSKE isinagawa ng Surigao del Sur Police Provincial Office. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gipahigayon ang send-off ceremony karong adlaw Oktubre 27 sa mga puwersang pangseguridad sa Surigao del Sur alang sa umaabot nga barangay and sangguniang kabataan election sa Lunes, Oktubre 30. Mukabat sa kapin sa 3,000 ka mga puwersa gikan sa PNP, Philippine Army, Bureau of Fire Protection of Philippine Coast Guard ang ipakanad sa tibuok probinsya aron masiguro ang mahapsay ug malinaon nga piniliay. Samtang sa bahin sa Comelec Surigao del Sur na mahayag si Attorney Ernie Palanan, Provincial Election Supervisor, og gayang panghinaot nga mapatuman ug maayo ang tagsa-tagsa ka responsibilidad og kaakuhan sa tumong nga makapahigayon og honest, orderly and peaceful elections. Tungod niini andam na ang kinatibuk ang puwersa alang sa umabot nga piniliay. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Mapayapang BSKE 2023 inaasahan sa lalawigan ng Sulo sa harap ng sunod-sunod na election-related incident na naitala sa Bangsamoro Region. Ang ulat mula kay Eloisa Mohamad ng RP Holo. Malago impasihat kana naman in mahanong pagpapanaw sin barangay iban sangguniang kabataan election at BSKE ining kiya bahagi. Director Noel Plaza sa National Intelligence Coordinating Agency at Nika Barm hapaghagdir ha iniha multi-agency send-off iban turnover ceremony. Ang mga personal sin AFP, PNP and PCG amon magsangsa ha adlaw sin pagboto isnin dumatong ini. Kanap bayta Pahi Plaza mahalaga in bahagi sin kaput bari sa pagapanaw yang pagparagbo sin mahanong pagboto. Awla na in BSKE hambuk ka mga sahal ka halaga election para hula mabot para ayat. Hain susungon sin kauman inagkaaunan sin unuunugwaan ha pagboto adlaw isnin dumatong ini. Babilang suntuan agi Plaza ing lupaso kapag paragbo sin mahanong election at tahun niyan nakatilibot sin Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao at BRMM. So ay ipakita sin raayat iban mga kiyawakilan habing naiwayan bang biyari ni Mactan pagparagbo sin election. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.